Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Ay ubusin upang siya ay makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpalaka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Bilang mga Kristiyano, mga Katoliko, may mga pagkakataong tayo mismo naging sanhi ng pagkakawatak-watak ng ating pamilya, ng ating komunidad. Siguro po dahil tayo nakapagsinungaling, tayo naging dahilan ng pag-aaway-away ng tao. O kaya tayo po ay hindi nagkaroon po ng diwa ng pagpapatawad, nang sa gayon magkasundo at magkaisa. Sa mga pagkakataong tayo po ay naging dahilan ng pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak, tayo humingi sa Diyos ng Kanyang awa at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid
na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Atin pong iyuko ang ating ulo at mataimtim tayong manalangin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo po ang kagalang-galang at banal na kagalakan ng araw na ito ng dakilang kapistahan ni na San Pedro at San Pablo. Pagbigyan mong masunod ng iyong sambayanan sa lahat ng larangan ang ipinamana ng mga pinagbubuhatan ng simula ng relihiyon sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinimulang usigi ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinugutan niya si Santiago, kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang lebadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinulong at pinabantayan sa apat na ang pangkat na tig-aapat na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng pista, kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, siya'y taimtim na ipinananalangin ng simbahan. Gabi noon, si Pedro'y natutulog sa pagitan ng dalawang kawal. Gapos siya ng dalawang tanikala at may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya'y nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon
at nagliwanag na mabuti sa silid piitan. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. "Bumangon ka, dali," wika ng anghel. Pagkadakay, nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. "Magbigkis ka at magsuot ng pangyapak," sabi ng anghel. Gayon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, "Magbalabal ka't sumunod sa akin." Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya, ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya'y nananaginip lamang siya. Nakalampas siya sa una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal na labasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas siya. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan ni Pedro ang nangyari, kaya't sinabi niya, "Ngayon ko natiyak na totoo palang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa aking takot at sindak. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon, hanaping masikap, yaong nagtiwala sa Kanya't nagligtas, ay maituturing na taong mapalad. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik na muli niyang pagparito. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ikaw,
Pedro ang saligan ng aking simbahang banal na daigang kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Nanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa inyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Happy Feast Day, mga sister, mga brother. Happy Feast Day po sa inyo. Pakibati naman po yung mga katabi ninyo. Happy Feast Day. Kaya pulang-pula si Father, no? Parang birthday na birthday po ni Father ngayong araw na ito. Ang totoo po niya ng buong simbahan, mapula. Dahil po ngayon po ay dakilang kapistahan, no? It's a solemnity. Hindi lang po piyesta, kung hindi dakilang kapistahan, dahil nga po ang araw na ito ay ang first una Saints Peter and Paul. Ito po ay the solemnity of Saints Peter and Paul. Pangalawa, ito po ay Pope's Day, no? Tayo po ay nagdiriwang bilang isang simbahan under one leader, isa pong ulo, ang Santo Papa na kumakatawan kay Kristo, the Vicar of Christ dito po sa lupa. Alam po ninyo, ang kapestahan pong ito ay noon pang sinauna, nung 3rd century, no? Bago pa maging legal ang magiging Kristiyano nung time po ni Constantino, yun pong mga Kristiyano, pinagdiriwang na po ang kapistahang ito. Alam po ninyo kasi doon po sa Roma, no? Meron po silang alamat, no? Ang Roma daw po ay nahatag dahil sa dalawang magkapatid. Ang pangalan ay si Romulus at Remus, na inalagaan po ng isang lobo o isang wolf. At dahil po sa kanilang dalawa, no, nag-away po sila dahil nga hindi alam kung sino po ang magiging leader ng lupang ito. Dumanak po ang dugo, no? Ito pong si Remus, yung kapatid, no? Pagdak ng dugo, ito pong si Romulus ang nanalo. Kaya po yung Roma, no, galing po sa kanyang pangalan, no, Romulus. Yung Roma po ay naitayo doon po, no, sa Europa. Yun po ay pagdanak ng dugo ng isang tao. Sa mga Kristiyano, ito pong alamat na ito ay naging katotohanan, pero sa pagdanak ng dugo ng magkapatid, no, sa pananampalataya, si Pedro at si Pablo. Kaya po noon pong 4th century, nang maging legal po ang Kristyanismo, ito pong si Constantino nagtayo ng mga simbahang malaki doon po sa lugar kung saan nailibing si Pedro, na ngayon po ay yun pong St. Peter Basilica. At yun kung saan naman po nailibing itong si Pablo, na ngayon po ay yun pong Basilica naman ni San Pablo sa labas po ng lumang pader ng Roma, the old city of Rome. Pero alam po ninyo, may magandang turo para sa atin ng Ebanghelyo po ngayon pong araw na ito. Ang Ebanghelyo at yun pong mga pagbasa po natin, no? Na itong si Pedro at si Pablo
ang ating pananampalataya, ang ating paniniwala ay dahil siguro magaling ang mga taong ito, kaya naging haligi ng ating pong pananampalataya. Katunayan, si Pedro sa Ebanghelyo, pabibo, no? Nagtanong po, sino raw ako? Ang sabi ng mga tao, merong agad siyang sagot, kayo po ang anak ng buhay na Diyos. Bibong-bibo, napakataas ang katingin sa kanyang sarili. Madalas, tayo mga Kristiyano, tayo mga tao, ang dahilan kung bakit tayo nagbibigay na aring ng gamit, ng ideya, ng opinion, kasi ang ating tingin, medyo mataas sa ating sarili. Ang tawag ay mayroon tayong ego. Whether you like it or not, no? Merong konting taas ang tingin sa iyong sarili. May self-respect, no? O kaya, ang tawag ng mga psychologists ay ego. You want to give kasi alam mo, may ibibigay ka. Medyo mataas ka sa ibang tao. Naala ko po yung kwento ng 3 babae po sa tapat ng simbahan, nagkukwentuhan. No? Sabi nung isa, ako'y magdo-donate sa simbahan. No? Kasi naglinis ako ng bahay nung 1 linggo. Nako, ang dahil naming gamit. No? May mga sapatos na hindi pa nagagamit. May mga damit na nakabalot pa. No? Ang daming gamit sa bahay. Do-donate ko na lang sa simbahan. No? May bibigay siya sa simbahan kasi marami siyang gamit na naipon na hindi pa nagagamit. Itong isa naman nung sabi, ako din magbibigay ng pera sa simbahan kasi sa aking trabaho, ako'y nakakota, mayroong bonus. Kaya kahit paano, ibibigay ko yung part ng bonus ko sa simbahan, idodonate ko. At syempre, yung pangatlong babae, ang sabi naman, ako magdodonate ng motor sa simbahan. Motor talaga? Mag-donate ng motor sa simbahan. Nagtaka yung 2 babaeng kasama niya, bakit may motor kang do-donate? Kasi nag-away kami ng asawa ko, yung motor niya, i-donate ko na. Baka may mag-donate ng motor sa atin dito, may makaaway ang asawa, no? Pag makarating sa amin ang donation ninyo, wala nang balikan yun, ha? Amin na yun, ha? Alex, pag yung motor mo makarating sa amin yan, amin na yan, no? Madalas sa ating tingin, we give because we also have. No? Habang meron ako, no? Kahit paano meron akong sobra, kahit paano alam ko naman, kaya ko naman, malakas naman ako. Yung ating pong ego, kahit paano mataas ang ating tingin. Pero sa Ebanghelyong ito, tayo pong lahat nuturuan, we give not just because we have. We give not just because it feels good to give. Ito pong Ebanghelyong ito, mga minamahal na kapatid, kung paano si Pedro pinagkatiwalaan po ng susi ng langit, siya rin po yung Pedrong nagkanulo kay Jesus. Kagabi po, iba po yung Ebanghelyo, ang gospel po kagabi, ayun pong nanong si Pedro, no? Ito po yung vigil mass, no? Sabi sa kanya, Pedro, iniibig mo ba ako? At 3 ulit po siyang nanong ng Panginoon. 3 ulit po ang sagutin po ni Pedro, Panginoon, iniibig ko po kayo. Although yung pangatlo, medyo pinanghinaan na ng loob si Pedro. Siguro po, alam niyo yung kwento. 3 times pong nanong si Pedro, iniibig mo ba ako ng ating Panginoon? At 3 times po ang kanyang sagot, Panginoon, alam niyo po yan. Yung pinakahuling sagot ni Pedro, alam niya kung bakit siya ng Panginoon. Dahil 3 ulit din niyang pinagkanulo ang Panginoon. Kaya nga, pinanghinaan si Pedro kasi alam niya, naalala ng Panginoon at pinapa sa kanya, pinagkatiwalaan kita, pinagkanulo mo ako. Kaya nga, yung pangatlong tanong ni Jesus, iniibig mo ba ako? Ang naisagot lang ni Pedro, Panginoon, alam niyo po ang lahat ng bagay. Alam niyo po na ako'y mahina. Alam niyo po nagkanulo ako sa inyo. Alam niyo po ako'y sumablay at nagkulang. Pero Panginoon, iniibig ko po kayo. At sa bawat tanong ng Panginoon, iniibig mo ba ako? Ang kalutong palagi, pakanin mo ang aking tupa. Alagaan mo ang aking bayan. Pinamukha kay Pedro, hindi dahil sa mayroon ka,
Dahil magaling ka, dahil malakas ka, pinagkakatiwalaan kita. Katunayan, ngayon mismo inaamin mo, pinagkanulo mo ako, nagkulang ka sa akin. Pero Pedro, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking kawan. Pakanin mo sila. Mga minamahal na kapatid, napaka-importanting leksyon sa atin ito. Sa ating mga tao ang ating sinasabi, nagbibigay kasi may sobra naman ako. Kaya ko naman, magaling naman ako. No? Sometimes ang dahilan kung bakit tayo naglilingkod, nagbibigay kasi ang alam natin meron naman ako. Ang problema daw sa ganyang uri ng pananaw, why we serve and why we give. Dahil mayroon ako, dahil kaya ko naman, may expiration date daw po yan. Dahil darating po ang araw, pag wala ka nga ibigay, so paano? Walang tutulong. Darating po ang araw, panghihinaan ka ng loob. So paano? Ayaw mo nang tumulong. Hindi po daw dahil may bibigay ka, kaya ikaw tumutulong. Ang naisabihin po ng Ebanghelyo, nang sabihin po ng Panginoon kay Pedro, pakain mo ang aking tupa. Matapos ipaala sa kanya, nagkulang ka. We serve and we give dahil God has been merciful. Tumutulong ka, nagbibigay ka, hindi lang dahil sa mayroon ka, kundi dahil sa kinaawaan ka ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, it humbles us na tayo po ay nagbibigay, hindi po dahil sa bida-bida po tayo, magaling po tayo, may pera po tayo. Rather, tumutulong po tayo, nagbabahagi po tayo, kasi kinawaan tayo ng Diyos. Wala naman tayong pagmamalaki talaga, nagkulang tayo, nagkasala tayo, pero pinagkatiwalaan ka pa rin ng Diyos. Maglingkod ka. Mga minamahal, ang kagandahan po nito ay ito. Pag alam mo, pinagkatiwalaan ka kahit na wala kang pagmamalaki, tatlo po ang epekto sa atin. Unang-una, every time we serve, even though we know we are unworthy, hindi na tayo nang huhusga. Minsan kayo tayo no? Ako lang to-serve kasi mas magaling ako sa inyo. We become judgmental and we look down on people. Madalas may mga tagapaglingkod ng simbahan, mayroong ganyan pong pananaw sa kanyang kapwa. Naglilingkod daw kasi mas magaling ako sa inyo. Mas mabait ako sa inyo. Mas kaya ko ito. When we are asked to serve in spite of our weaknesses, we no longer become judgmental. Hindi mo na kaya manghusga. Dahil alam mo, kaya ka pinagkatiwalaan, hindi dahil sa galing, naawa lang sa iyo ang Diyos. Huwag ka rin manghusga. Maging maawain ka rin sa iyong kapwa. Pangalawa, dahil alam mong ikaw ay pinagkatiwalaan sa kabila ng iyong kahinaan, you no longer wait for applause. Minsan, mayroon din tayong human tendency na ikaw ay mapuri, ikaw ay mapalakpakan. No? May mga taong galing-galing mo naman, parang iyong gustong-gustong marinig yung mga salitang iyon. Ang galing-galing mo naman. When you are humbled and you're able to serve, hindi mo na kailangang marinig yan dahil alam mo na ibigay na sa iyo yung hinihingi mong papuri, yung praise na ibigay na sa iyo ng Diyos. Pinagkatiwalaan na kita kahit nagkulang ka. Yung palakpak, hindi mo na kailangan yan. Diyos na ang nagbigay sa iyo. At huling-huli po, mga minamahal na kapatid, when we serve, not because tayo'y magaling, but because we know we have been shown mercy, kinawaan tayo ng Diyos, meron tayong itawag na endurance. Mas tumatagal po tayo. Kahit na pagod ka, kahit na kulang na, kahit alam mong medyo hindi mo na kaya, yung dag na alaala,
Kinaawaan ako ng Diyos. Maaawa sa akin ng Diyos. Kakayanin ko pa rin ito. Maglilingkod pa rin ako. Mga minamahal na kapatid, si Pedro at si San Pablo, ngayong araw na ito, nadakila po natin. Pinupuri po natin, no? Gagaling ng mga taong itong nag-alay ng kanilang buhay. Dumanak ang dugo at ang simbahang kanilang itinayo hanggang ngayon nakatayo pa rin. Pinapaalahanan po tayo. Ang dalawang ito ay nagawa nila yung mga bagay na iyon hindi po dahil sa magaling sila. Malakas sila. Hindi po dahil sa may kaya silang gawin na hindi kayang gawin ng iba. Nagawa nila ang dakilang bagay kung saan ang simbahang nagmula noong panahon na iyon na kailang ipinaglaban, tinaguyod at tinayo. Nakatayo hanggang ngayon ang lahat awa ng Diyos. Lahat ay biyaya ng Diyos. Sa mga pagkakataong medyo lumalaki ang ating ulo, tumataas ang ating tingin sa ating sarili, at medyo dumadami at bumibigat ang yabang sa ating dibdib. Ang paala sa atin, kaya tayo pinagkatiwalaan ng Diyos. Kaya ang Diyos nasabi sa atin, alagaan mo yung anak ko, alagaan mo yung simbahan mo, alagaan mo yung Radyo Veritas, alagaan mo yung iyong pamilya. Hindi dahil sa magaling ka, dahil kinaawaan ka ng Diyos. Dahil ang kanyang biyaya ang nagtataguyod sa iyo. Every time we are tempted to say, napakagaling ko talaga kaya nangyari ito, huwag kang makalimot. Nawa yung sa halip ay masabi, salamat sa awa ng Diyos. Amen. Ngayon po bilang isang simbahan, tatayo tayong lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatuwang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinapakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal na kapatid, ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama ng may pananampalatayang katulad ng kina San Pedro at San Pablo, ng pananampalatayang katulad ng sa mga isda kung kanino itinatag ang simbahan, at ng pananampalataya ng guro ng napakaraming bansa. Ang atin pong panalangin, Panginoon, maging bato ka nawa namin. Panginoon, maging bato ka nawa namin. Ang Santo Papa Leon, ang kahalili ni San Pedro, naway hawakan ang mga susi ng kaharian ng may karunungan at pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maging bato ka nawa namin. Ang mga misyonero sa mga lupaing banyaga, naway magkaroon ng sigasig ni San Pablo sa paghahatid ng mabuting balita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maging bato ka nawa namin. Ang ating pananampalataya, naway mahalin natin at maging handang magbahagi nito sa iba. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maging bato ka nawa namin. Ang mga nagdurusa, dahil sa kanilang pananampalataya, naway makatagpo ng lakas sa dugong ibinuhos ng mga apostol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maging bato ka nawa namin.
ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway gawing karapat-dapat sa korona ng kabanalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maging bato ka nawa namin. Sa gitna katahimikan at hindi ngayong itaas sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan at kahilingan, ating alalahanin ng mga intensyon ng ating mga kapanalig, ng ating mga kapamilya, ng mga taong ating pinangakuan ng ating dasal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maging bato ka nawa namin. Makapangyarihang Diyos at Ama, dinggin mo po ang mga panalangin ng pamayanang ito na natitipon ayon sa pananampalataya ng mga apostol at nautulungan ng kanilang pamamagitan. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Panginoon, aming alay, itong alak at tinapay sa altar mo ilalagay. Aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay. Manalangin kayo mga minamahal na kapatid na nawa itong ating hain na alak at tinapay ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan niya ng banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na naaming inihandog para sa sambahin ng ngalan mo ay patnubayan nawa ng panalangin ng mga apostol na magharap din nawa sa amin bilang mga nakatalaga sa iyo para sa pagdiriwang ng paghahaing ito. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Niloob mo po ngayon aming ikagagalak na si San Pedro at San Pablo ay kapwa matapat sa pananampalatayang inihayag at inilaganap. Binuo ni San Pedro ang sambayanang tinipon ng anak mong pinanaligan ng ilan sa Israel noon. Si San Pablo ay tagapagturo at tagapagpaliwanag sa iba't ibang mga tao na nais mong matawag. Silang dalawa ay mayroong magkaibang larangan sa paglilingkod kay Kristo sa iisang sambayanan. Kapwa nila tinamo ang putong ng tagumpay na ngayon narakila ng buong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang nakaririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, inyo pong gawing banal ang mga kaloob na ito upang para po sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay unikain, sarili ay inihain, ilang pagka sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya po inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming lahat po nagpapasalamat dahil kami ngayon inyong minarapat na tumayo sa harap nyo sa misang ito para po maglingkod sa inyo. Isinasamo po namin na kami na magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Santo Papa, ni Elias na aming obispo, ang lahat ng mga obispo at ng tanang kaparian. Inyo rin pong alalahanin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang silang lahat ay muli mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw na aming inaalaala at pinapanalangin sa misang ito. Kaawaan niyo po sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan niyo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos at amin ding Ina, kaysa ni San Jose, ang kanyang kabiyak ng puso, kaysa ni San Pedro at San Pablo, at lahat ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Amen.
bilang isang simbahang nayon ni Jesus sa pamagitan ng mga apostol, sama-sama tayo ngayong tumawag sa Ama sa panalangin mismo si Jesus ang nagturo sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kapanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin, Ama, kami po ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantala po aming pananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng aming tagapagligtas na si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amin. Panginoong Jesucristo, inyo pong sinabi sa inyong mga apostol at sa aming lahat ngayon, inyo rin pong sinasabi, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo, Panginoon, ang aming pananampalataya at huwag nawa po ang aming napakarami at mga mabigat, mga paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban nyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amin. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace po sa inyo, kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Mga minamahal na kapatid, narito si Jesus, ang ating Panginoon, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Mahal na Birhen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na paikinabang ay makapamuhay nawa bilang iyong sambayanang naanatili sa itinuro ng mga apostol sa paghahati-hati ng tinapay na nagkakaisa ng damdamit isipan at pinatatag ng iyong pagmamahal sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Yaya at awa ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at nawa pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating misa. Humayo kayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat Muli sa po Diyos. sa inyong lahat, Happy Feast Day po. Magsingawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsingawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
pinipinto